Bakit natin kailangan ng pastor? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminary Edition. Ngayon, nasa letter P na po tayo. Ang pag-usapan po natin ay pastor. Now, bago po yan, gusto po nang batiin sina Rafael Banyares, Willie Baltazar, and Janet Kabamungan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. Happy birthday po sa kapatid natin sa Tacloban, si Brother Rolando Balintong. Now, yung topic po natin ngayon ay pastor. Bakit lahat tayo kailangan natin ng pastor? Bago po yan, i-define muna natin ano ibig sabihin ng pastor na concept. The term pastor is used interchangeably in the New Testament with elder, overseer, and bishop. Ibig sabihin, yung elder pala, pastor, overseer, bishop, pare-pareho lang pala yun sa Bible, sa New Testament. So, to refer to the primary leadership office in a local church, translating the Greek word poimen, it means shepherd. This highlights the pastor's role in caring for, feeding, and protecting, and guiding God's flock. A pastor is not a performer or CEO, but a servant leader called to faithfully preach the word, lead with humility, and care for souls. He is accountable to God and the congregation under Christ, who is the chief shepherd of the church. Sa pakatandaan po natin mabuti, meron lang tayong isang chief shepherd, pinakapunong pastor or pastol. Yung iba, yun ay iba, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Now, sabi po dito sa 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4, ito po ay sulat ni Apostol Pedro para sa mga elders. Pansinin niyo pong mabuti yung mga elders ang sinulatan. Sabi dito, to the elders among you, I appeal as a fellow elder. So si Pedro, elder din pala siya. Na apostol din, na pwede nating tawaging bishop din or overseer. So, as a fellow elder and a witness of Christ's suffering, so also will share in the glory to be revealed. So sabi ni Apostol Pedro sa mga elders, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. Sabi ni Pedro, maging mabuting halimbawa kayo sa mga tupa. And when the chief shepherd appears, ang ating Panginoong Jesucristo, you will receive the crown of glory that will never fade away. Sa Tagalog po, ngayon bilang kapwa matanda, ibig sabihin mga elders, at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo, at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang inihayag or ihahayag, ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo, sa mga elders, leaders ng church, na pangalagaan ninyo ang mga kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilatan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Huwag kayong maging Panginoon ng mga pinapangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan. At sa pagpapakita ng punong pastol, si Jesus lang po yun, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number 1, in the New Testament, the term pastor is more of a verb, not a title. Now, sa New Testament po, pag sinabing pastor, hindi po ito title, titulo, or noun. Ito po ay verb, ibig sabihin action word. Ito yung something na ginagawa ng isang leader. So sabi dito, to the elders among you, sabi dito, be shepherds. Paulit-ulit po yan sa New Testament na kapag sinasabing pastor, hindi po title yan, hindi yan kagaya sa panahon natin ngayon na may titulo ka na pastor. At sometimes may title pero walang function. May titulo na pastor pero walang pinangungunahang iglesia. Sa panahon kasi natin ngayon, pag graduate ka ng seminary, ang tawag sa'yo pastor. Kahit wala kang flock. Sa New Testament po, hindi ganon. Sa New Testament, yung mga elders, yung mga leaders ng church, yung pastor ay verb. Ibig sabihin, yun yung ginagawa nila. Ito po ay action word. Hindi po siya title. Point number 2, every pastor shepherds a flock of sheep. Lahat po ng mga pastor
Ngayon kasi title na siya. Kumbaga, engineer, architect, pastor, di ba? Naging title na siya. Pero kung i-apply po natin yung principle, lahat po ng pastor dapat may shepherd or pinapangalagaang flock. Flock of sheep, hindi flock of goat. Yung pastor na term, lagi po itong nangangalaga. Now, hindi porke graduate ng seminary ay dapat tawaging pastor. Ang pastor po ay kahit wala kang degree ng theology, hindi ka nag-aral ng theology, pag meron kang pinangangasiwaan, pinapangalagaang flock or tupa, ikaw ay pwedeng tawaging pastor. Basically, para sa akin, hindi na tayo dapat naghahangad pa ng title na pastor. Functionally, dapat nagiging pastol tayo. Pinagpapastolan natin yung isang kawan. So in other words, pag sinabi nating pastor, merong pinagpapastolang flock. At dapat ikaw ay membro ng flock. Lahat tayo. Tandaan natin, si Jesus Christ, in-establish niya yung church. Yung church, binubuo yun ng mga mananampalataya. Binubuo yun ng flock, ng mga tupa. At nag-a-appoint yung Diyos ng mga ngasiwa sa kanila, mag-aalaga sa kanila. Lahat po tayo kailangan natin ng pastor o nagpapastol sa atin. Point number 3, lahat naman tayo ay tupa din. At lahat ng tupa ay nagfa-function bilang shepherd sa ibang tao. Ibig sabihin, kung ikaw ay tupa, hindi mo pwedeng sabihin na tupa ka na lang forever. Kasi functionally, dapat nagiging shepherd ka rin. Nagmamature ka rin sa iyong pananampalataya. Yes, tupa ka sa pastol mo. Pero ikaw ay pastol sa tupa mo. Lahat po tayo, lahat ng padre de pamilya nagpapastol sa pamilya niya. Lahat po ng mga mananampalataya ay obligadong mag-disciple. Yung dinidisciple mo, basically, kung New Testament yung i-apply nating mga principle, nagpapastol ka sa dinidisciple mo. Kung may dinidisciple kang 3, 4, or kahit 2, ikaw ay nagpapastol. Ibig sabihin, nag-aalaga ka ng tupa. Kaya po hindi ako masyadong fan ng mga titles na pastol. Mas ini-emphasize ko yung function. Lahat po tayo dapat may nagpapastol sa atin, may nag-aalaga sa atin. At the same time, lahat tayo ay may inaalagaan ding iba. So, meron tayong shepherd, tayo yung sheep. At the same time, shepherd din tayo sa iba na inaalagaan natin. So, tandaan po natin yan mga kapatid. I hope lahat po tayo nagmamature sa ating mga pananampalataya. Hindi po tayo nananatiling tupa lang. Kung ikaw ay nananatiling tupa, ibig sabihin hindi ka nagmamature. Hindi ka nagiging shepherd sa iba. Kung ikaw ay nananatiling disciple at hindi ka nagiging discipler ng iba, ibig sabihin hindi ka nagmamature sa pananampalataya. So, ganun po yun, no? Merong pastol, may tupa, yung tupa, pastol din ng iba. Kaya po yung ebanghelyo hindi humihinto. Kumakalat yan, dumadami. Kasi lahat po ng sheep ay shepherd din. Again, yung Bible po, hindi ine-emphasize yung title na pastol or pastor. Ang Bible po ang ine-emphasize yung function, yung duty, yung obligasyon na mag-alaga ng iba. Of course, merong mga tinawag ang Diyos na mga leaders ng church na mga pastor. Pero lahat po tayo kailangan ring magpastor sa iba. Hindi man by title na leader sa church, kundi by virtue of being a disciple of the Lord Jesus Christ. We have to disciple others. We have to become shepherd to other people. Tayo po'y dumako na sa application. So number 1, cling to the role, not to the title. Huwag po tayong masyadong mahangad ng mga titles sa buhay. Yung mga titulo. Kailangan mong maging manager, kailangan mong maging pastor, kailangan mong maging CEO, kailangan mong magkaroon ng matataas na posisyon. Hindi po tayo after sa title, kundi after tayo sa role. Yung meron tayong obligasyon, ginagawa natin. Yung iba po kasi may title, hindi naman nagfa-function. So, cling to the role, not to the title. Pagpahalagahan po natin yung duty natin. Ang mahalaga, nagfa-function tayo. Lalo na sa atin, lalo na mga pastor, no? Kahit hindi ka tawaging pastor, it doesn't matter. What matters is you are functioning as a shepherd. Nangangalaga ka talaga ng tupa. Sa mga members natin ng house churches, kahit hindi ka tinatawag na pastor, it doesn't matter. Ang mahalaga, pinapangalagaan mo yung tupa ng Diyos.
We're not after titles, we're not after positions, we're not after yung tinitingala ng mga tao. Ang gusto nating mangyari, we are servant leaders. Naglilingkod tayo, ginagawa natin yung duty natin, function natin para pangalagaan ang tupa ng Diyos, para ilapit yung mga tao sa ating Panginoong Jesucristo. At yun po yung mahalaga. And point number 2, honor and submit biblically to your shepherds. Meron naman po mga kapatid na itinalaga yung Diyos natin na mga leaders talaga ng church na pwede nating sabihin sa panahon natin ngayon ng mga pastor. Pwedeng may senior pastor, merong mga pastors, maraming nagpapastor sa isang iglesia. We have to submit, we have to honor them, na tratuhin natin sila na talagang inappoint ng Diyos para mangalaga sa ating mga tupa. We have to honor and submit to them. Pero tandaan po natin, ang submission sa authority, ito po dapat ay biblical. Hindi po tayo nagsasubmit sa mga panahon na hindi na tama, nagpapasakop ka pa rin, sunod ka pa rin ng sunod. Yung mga authorities natin sa church, they are not infallible. Ibig sabihin, yung mga authorities natin sa church, dapat question din. Pag may mali silang ginagawa, nire-rebuke din, itinutuwid din, itinatama din. Pero kung nakikita natin na nagpa-function sila biblically, faithful sila sa Panginoon, talagang tapat sila naglilingkod sa Panginoon, we have to honor them. We have to submit to their authority, God-given authorities. And point number 3, be a shepherd by leading others to Jesus. So sa church natin, meron talagang mga tinatawag natin mga pastor. Pero tandaan natin, pastor ka rin functionally. Ibig sabihin, ikaw dapat ay nagpapastor sa iba. You are shepherding your flock, your discipleship group. Isang paalala po sa lahat, no? Yung pagpapastor sa Bible, it's about function. Hindi siya title. Hindi siya nakafocus sa title. Nakafocus siya sa function mo. Ibig sabihin, dapat ginagawa mo siya. And basically, ang gumagawa ng pagpapastor sa New Testament ay yung mga elders. Kaya sabi rito, to the elders among you, be shepherds of God's flock. Acts 20:28, ito po ay patungkol sa mga overseers. Sabi rito, be shepherds of the church of God. So kahit ikaw ay membro ng isang iglesia, tandaan mo, meron kang function na pagpapastor. Forget about the title, but focus on the function. Kailangan mo mag-lead, mangalaga ng tupa ng Diyos na ipapasailalim niya sa iyo. Pwedeng discipleship group mo yan, aalagaan mo talaga yan. Magpa-function ka bilang pastol nung grupo na yon. And I hope lahat po tayo ay mag-mature sa pananampalataya. We are sheep, at the same time we function as a shepherd to other people. And I hope lahat po tayo nagkaroon ng kalinawan na teka, kailangan ko palang mag-function din as a shepherd. Dapat pala may discipleship group din pala ako. Dapat may inaalagaan pala akong 1, 2, 3, 4, 5 mga tao o ilan man ang ipagkatiwala sa iyo ng Diyos na ilalapit talaga sila sa Panginoon, naaalagaan talaga sila. So be a shepherd by leading others to Jesus. Kaya po kung i-imaginein mo yung church, ganito po siya. Merong chief shepherd, si Jesus Christ yan, pinakapunong pastol. Tapos may mga inappoint siya na mga pastor din talaga na nangangalaga, nangangasiwa sa buong iglesia. At yung mga pastor na yun, tinutulungan din ng mga shepherds din, mga dinidisciple nila. Yung mga dinidisciple nila, nagdidisciple din ng iba. Kaya yung structure talaga ng church, napakaganda. Talagang dadami at dadami yung mga disciples ni Jesus. So para po sa ating discussion, why is it important that you have a shepherd, meron kang pastol? At the same time, you are also a shepherd to others. Bakit importante na meron kang pastol at ikaw meron ka ring pinagpapastolan? May nag-aalaga sa iyo at ikaw meron ding inaalaga ang iba. Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Gracious Shepherd, thank you for the gift of pastors who guide, teach, and care for your people. Strengthen them with wisdom, patience, and boldness as they lead. Help me to honor those you've placed in spiritual authority over me. Teach me to listen well, obey your word through them, and pray without ceasing for their strength and holiness.
May every pastor reflect your love and truth with humility and joy. And may I follow you, the chief shepherd, with all my heart. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo, and especially kay Dave C. na katuwang po natin sa devotion natin na ito. Kung kayo po may natutunan sa pinag-usapan natin, sa topic natin ngayon, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.